Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga nasirang infrastructure diyan sa General Santos City na pinakamatinding nagtamo ng pinsala sa lindol noong Lunes. Puspusan naman ang relief operation sa mga ahensya ng pamahalaan sa lugar. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian? Si Christian Bascones po ay ilang araw na rin nagpunta siya dyan noong matapos ang lindol sa General Santos Yes, City. kahapon nga 'di ba nung nagla-live siya, sabi niya nakakaramdam pa nga siya ng mga konting pagyanig. Aftershocks. Oo. At kanina 'di ba nagbalita siya kanina sa nagseserbisyo Niña Corpus, 'di ba? Oo, At kinuwento tungkol dun niya. sa isang ospital, yung St. Elizabeth Hospital dyan sa Jensan. Yung kanina kasi kay Noreen, ibang ospital yan Sarangani Medical. Specialty, Yeah, oo. parang hospital, Pero yung St. Elizabeth Hospital kanina, kailangan ring ilipat yung mga pasyente sa isang sa mas lumang building kasi yung mas bagong building kung saan nandun yung mga clinics. Yun yung 11 stories na building na in-evacuate na rin ang At mga nakausap tao niyo pa doon. kanina yata yung doktor ba or may-ari Yung ng may-ari hospital? nung At ospital. sabi naman stable ba? Or Stable naman, oo. Okay naman sila. At chinek daw yung ospital. Kaya ngayon, alamin natin yung latest tungkol dyan dahil nandyan po si Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian, kumusta ka na dyan? At Niña, nananatiling unstable o pamatay-sindi pa rin ang supply ng kuryente dito sa General Santos City. Matapos sinigin ng magnitude 7.8 na lindol, tila balisa o kumbaga natataranta pa rin at kinakabahan pa rin ang ating mga kababayan dito dulot ng takot na iniwan ito. Magdadalawang gabi nang walang tulog ang stall owner sa palengke na si Marjeline mula ng lumindol. Bukod sa sariling karanasan, pabalik-balik sa kanyang isipan ang nangyaring sakuna dahil isa ang kanyang bayaw sa mga naipit sa loob ng isang gusali sa palengke. Hindi na ito nakalabas noong pagyanig at nabagsakan ng malalaking semento. Siyempre, namatayan kami tapos hindi mo na-expect na ganyan pala ang nangyari sa araw na yun. Matrauma ka ba na ganyan ang nangyari na naglundol pa? Gaya ni Marjeline, marami pa ring residente ng General Santos City ang apektado ang kanilang hanap buhay. Kaya puspusan ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Ngayong araw, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pumunta sa Jensan para alamin ang kalagayan ng mga residente. Ininspeksyon ng presidente ang mga gusaling nagkaroon ng malalang pinsala. Sinamahan din niya ang mga pumila sa mga pagbibigay ng ayuda ng DSWD. The communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang pinaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. So we are continuing to help work together with the local government. The congresswoman is here, andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad. Ang bayan tulad ng Glan Sarangani ay nananatiling isolated. Hindi madaanan ng kalsada tungo roon matapos mawasak ng lindol at ito rin ang pinakanapinsalang bayan. Kaya sa tulong ng Philippine Coast Guard, ikinarga na lamang sa barko ang mga relief goods para maabot ang naturang bayan. At Niña, nandito tayo ngayon sa isang gusali kung saan ito ay isa sa mga lubhang pinadapa nitong matinding o malakas na paglindol noong Lunes. Kwento pa ng ilang mga residente na nakatira, nakapalibot dito. Ang sabi nila, masaya daw ito kasi maraming taong dumadayo para kumain lang dito sa restaurant na ito. Pero ngayon, ito na yung itsura niya. No? Wala nang buhay at hindi pa alam o hindi pa tiyak ng mga negosyanteng tulad ng may-ari nito kung kailan muling pwedeng bumangon dulot nitong sakuna. Oo, alam mo, Christian, yung itsura ng building sa likod mo, mukhang hindi na yan pwede, no?
kailangan na yung i-demolish siguro at magtatayo ka pa ng bago. Kaya panibagong gastos, bukos nasiraan ka na or di ba, nagganyan na nga yung nangyari, kakailangan mong gumastos para magpatayo ng mga bago na structures. But kanina, Christian, we were talking to you kasi you were telling us about yung St. Elizabeth Hospital. Kumusta naman yung ating mga kababayan dyan? Tulad ng kinumpirma ng CEO kanina, si Sir Veneracion, no? Asahin pa niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok at walang pagbabago. No? Hindi nila pinagbawalan o hindi sila nagbawas sa mga pasyenteng i-accommodate doon sa St. Elizabeth Hospital kung saan patuloy pa rin nilang tinatanggap yung mga pasyente at yung mga pasyente na naka-admit doon, doon sila nilagay sa mas ligtas na bahagi ng gusali ng naturang hospital. Yung 10-story, kabilang na doon yung roof deck, no? 11-story kumbaga, ay hindi muna pinapapunta ng safety officer ng naturang hospital. Oo, ayan. So, sa kabuuan, Christian, kumusta yung ating mga kababayan dyan sa Gensan? Paano sila nagko-cope at ano yung pinakakailangan nila dyan ngayon? Tulad ng narinig natin doon sa mga ilang barangay dito sa General Santos City, dito sa timog bahagi, no, ng General Santos City, tubig yung pinaka kinakailangan. Inuming tubig yung pinakakailangan nila ngayon. Pati yung tubig na nagagaling sa gripo ay hindi ganoon ka-stable, no? Pawala-wala din minsan linya ang supply ng tubig. Kaya nang nasabi rin ng Pangulo, pero may mga bayan din na walang kuryente ngayon kaya hindi nakakapag-operate yung maliliit na mga business establishments. Siyempre yung pagkain, no? May mga placards tayo na nakita kanina na binibitbit ng mga residente, kailangan nila ng tulong, pagkain, mga essential na pangangailangan, yung mga pangunahing pangangailangan at pinaka-importante dyan yung tubig raw. Ayan, tubig. So, sana marami ang magpadala or tumulong pagdating lalo na sa tubig na iinumin ng mga kababayan natin dyan. Mag-ingat ka, Christian, at maraming salamat, Christian Bascones.